Nahaharap ngayon sa reklamo sa Office of the Ombudsman si Quezon City Representative Bong Suntay matapos ang kanyang kontrobersyal na pahayag tungkol kay Ann Curtis sa gitna ng congressional hearing kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain ang reklamo ng siyam na individual, kabilang ang mga miyembro ng World March of Women, at sinasabing nilabag ni Suntay ang Safe Spaces Act, ang Magna Carta of Women, at ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Sa nasabing pagdinig, inamin ni Suntay na habang nasa hotel, napansin niya si Ann Curtis at naramdaman ang matinding atraksyon sa aktres. Sinabi rin niya na ini-imagine niya sa isip ang ilang sitwasyon. Ngunit pinaliwanag na ito ay purely imagination lamang. Dagdag pa niya, ang pagnanais o ini-imagine sa isip ay hindi otomatikong labag sa batas o immoral. And lastly, alam mo minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano ina-imagine ko eh. Para sa mga nagreklamo, lumalala pa ang sitwasyon nang sabihin ang publiko ay nagsiset ng delikadong precedent kung sinusupil ang kanyang manifestations. Kaya't hiling nila na imbestigahan ng ombudsman at ipataw ang nararapat na parusa. Na hindi po natural ang pambabastos. Hindi po ito bahagi ng kulturang Pilipino. Nais po namin sabihin na hindi dapat katanggap-tanggap ang pambabastos po na ginawa ni Bong Suntay sa aktor na napatay. Nais din natin sabihin na dapat ito ay kondenahin, labanan, at dapat nating sabihin na dapat siya ay managot sa mga batas dahil siya po ay isang opisyal ng ating pamahalaan. Hindi po pwedeng sabihin natin na tanggapin na lamang ang paliwanag niya na siya ay gumagawa lamang ng analogy at ito ay pure imagination. Ito po ay kanyang sinabi, narinig po ng marami, at dahil po dito siya po ay may ginawang krimen. Kaya dapat po managot po si Bong Suntay. Samantala, pinagtanggol ni Attorney Ferdinand Topacio si Suntay sa kanyang programang Yes, Yes Yo Topacio, sinasabing minor lamang ang pahayag at hindi ito kriminal. Ipinaliwanag niya na ang mga iniisip ng isang tao, kahit may kinalaman sa pagnanasa o pag-imagine ng kissing, touching, o sexual acts, ay hindi paglabag sa batas. Binigyang diin ni Topacio na na-misinterpret ang punto ni Suntay, hindi dahil sa kakulangan ng talino ng publiko, kundi dahil sa labis nilang kabustuhang ma-impeach si Vice President Duterte. Very minor yung sinabi ni Suntay. Ang sinasabi lamang niya, ang puntos niya na hindi nyo naintindihan, hindi dahil sa kayo'y hindi matalino, kundi bulag kayo dahil gustong-gusto nyo nang ma-impeach si Sara Duterte ay yung iniisip mo ay hindi ka pwedeng hindi criminal offense. Opo. Kahit anong sama ng iniisip mo. May nakita kang babae, gusto mong gahasain, gusto mong halayin, gusto mong daklutin, harapan na, Hindi kasalanan yon. Pagkatapos nitong depensa, tinutukan ni Topacio si Jasmine Curtis Smith, kapatid ni Ann, dahil sa reaksyon nito sa pahayag ni Suntay. Tinanong niya kung bakit nagpo-post si Jasmine at ang ibang artista ng bikini o revealing photos sa social media na ayon sa kanya ay para makakuha ng pansin at sumikat. Idinagdag pa niya na ang ganitong mga post ay natural na nakakaakit ng viewers at admiration, at tila kontradiksyon ang pagreklamo ni Jasmine sa sariling intensyon ng pagbabahagi. Binanggit din niya ang iba pang artista tulad ni Ivana Alawi na nakakaakit ng pansin dahil sa kagandahan at sex appeal. Yan, yung kapatid, bumanat pa. Si Jasmine Curtis. Opo. Parang binabastos daw yung kapatid niya, hindi daw tama. Kayong mga artista, yung mga ganyan, ikaw, Jasmine, bakit ka nagpo-post ng mga bikini pictures mo sa social media, sa mga pahayagan?
Hindi ba para ikaw ipagnasahan? Para ikaw ay sumikat? Huwag mong sabihin art yun. Huwag mong sabihin ini-endorse mo yung brand ng bikini. O, yung resort. BS yan. Hindi kami mga ungas dito para maniwala sa'yo. Yung mga artista dyan, sina Ivana Alawi, bakit sila nagpo-post? Di ba para views? Bakit sila tinitignan? Magandang babae, sexy, di pinagnanasahan ng mga lalaki. Straight talk! Puro tayo, plastikan dito Yan ang hirap dito sa mga Pilipino, puro plastic Hindi ba dapat, kaya gusto nyo, nagpo-post ng bikini, nagpapaganda kayo, sexy, etc. Mga role nyo sexy, hindi, di ba, para maging attractive kayo? Huwag nyo kaming bulahin. Bakit kayo nagagaganyan? Ano yun, type nyo lang? Kaya, do not give us that hypocrisy. Ang problema dyan sa House, pati sa Senado, ang daming ipokrito dyan di ba?